Kung yun na nga rin yung isang naging main point of discussion in the last hearing, yung language barrier nga, at much to the frustration of Senator Erwin Tulfo. Moving forward, paano po ito masosolusyonan na hindi na paulit-ulit, hindi na madedelay dahil itatranslate dito, uulitin yung tanong? Well, nung last time nung nasita siya, biglang gumaling mag-Tagalog Saka biglang gumaling mag-English 'Di ba? Kung mapapansin niyo, biglang nung una parang akala mo kahit na simpleng Tagalog at English walang naiintindihan Pero nung nasita siya, biglang lahat ang naging sagot niya, dumiretso yung dila. Biglang naging articulate na, naunawaan na, pati sagot, English, Tagalog na. So, kasi imposible hindi ka makaintindi ng English, paano mo naintindihan yung joint circular? Bilang SDO, nakalagay yun sa, wala naman ako nakitang joint circular na nakalagay sa wikang ibang lengguwahe, bukod sa English. So, ibig sabihin, bakit ka nilagay dyan? Ba't ikaw ginawang SDO kung hindi ka nakakaintindi ng English or ng Tagalog? Di ba? And during the House hearings, maliwanag. Kong, di ba? Wala namang ganong language barrier noon. Wala. Diretso yung sagot niya Tapos biglang ngayon, nawala na yung, hindi na gumaling, hindi na natuto ng Tagalog. At saka Anong ng basa niyo English. doon, Kong? Anong basa niyo? Well, Was it a that is, strategy or may nag-coach or para sabihin na hindi niya naintindihan yung tanong, kaya gano'n na nasagot niya. Diba? So para pag sinabi na, bakit ganyan na sinagot mo, hindi ko po masyado naintindihan yung tanong kasi, yun nga, what she is trying to establish, talagang hindi niya naintindihan ng Tagalog at saka English.